Okay, good morning sa lahat. Umaga dito sa Kuwait. At ano man ang oras sa inyo dyan, mga FW, ay binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. Umaga man dyan, gabi, tanghali, madaling araw. Sana tayo nasa mabuting kalagayan at ligtas ang tayo sa mga aksidente at ayos ang ating mga kalusugan. Ayan, at bago ako magpasalamat sa inyo, ay gusto ko lang munang mag-reaction sa comment ni Otep. Disclaimer lang, hindi ko sinasabing mali yung kanyang reaksyon. Ito po ay tama. At magre-react lang ako kasi may tanong siya sa akin do. Di karapatan ko sagutin dahil may tanong siya sa akin. Okay, ang sabi ni Otep, kung for self-defense dapat chamber loaded, every second count for your safety. Know your firearms and equipment. Okay So, ito ay hindi ko tinututulan. Itong sinabi niya na to, na chamber loaded, magdala ng baril. Hindi ko ito tinututulan. For your safety, know your firearms and equipment. Tama ito. Okay. At may advice pa siya dito, use kiddie holster na may trigger guard, wag fabric or leather na wrap ang trigger guard. So, tama naman yan. Wala akong problema dyan. So, bakit ako nagtuturo ng no chamber load? Dahil ang aking mga viewers ay hindi kagaya lahat ni Otep. Marami sa aking mga viewers ang baguhan. At kung ituturo ko yan, kung may maaksidente dyan, ay sagutin ko. Yun lamang ang sa akin. So yung mga, at hindi ko naman sinasabi na ito ang gawin ninyo. Dahil nga, may mga shooters talaga tayo na magagaling, mga trained. Wala tayong doon. Wala tayong question doon sa mga nagdadala ng mga kung gano'n ang pagdadala ninyo. Pero sa mga baguhan nga, siyempre, mag-uumpisa tayo sa grade 1. Okay? Para sa mga, yung turo ko ay para sa mga baguhan. Okay? At tama naman yung sinabi niya na know your firearms and equipment. Correct yun. Pero may mga, ang masasabi ko lang, may mga professional tayo at napapanood rin natin sa video, sa mga video na na-aksidente rin. May mga instructor pa nga na tinatamaan din yung kanilang paa. Okay? At may nabalitaan ko lang, hindi ko babanggitin ang pangalan. World champion natin na di umano daw ay tinamaan yung kanyang paa, na baril niya yung sarili niya. So, hindi ko babanggitin ang pangalan. Baka kasi fake news ito. Sabihin niyo kung fake news. May mga professional din na aksidente. At ang aksidente ay hindi naman natin, aksidente nga ay unpredictable yung aksidente. So, ang akin ay safety first. At kung may magagawa, sa akin, kung may magagawa tayo na mas safety, ay doon ako sa mas safety. At hindi ko naman minamali yung mga gumagawa ng mga style nila. Style nila yun Kumbaga, style ko ito, itinuturo ko yung style ko, kung may makagusto. At marami rin namang mga shooter na, thank you. Marami rin namang mga subscribers ko ang nakagusto naman ng aking style. So, ganun talaga yan. Yung gusto ni Juan na hindi gusto ni Pedro. Okay, wala tayong pagtatalunan dyan. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa na-experience mo na ba, sir, uminit ang baril na naghang fire? Ito ang gusto kong sagutin. Gaano ba kainit, sir, bago ma-experience possible hang fire? Yung mga nag-torture kasi
ng 1,000 round yata na bumaga na wala namang hangfire. Dad meron, di pumutok. Okay. Napanood ko rin yan. Yung nagbaga na yan, pati yung handguard na nagbaga na yan. Yung mga hindi pumutok, batangal yun. Batangal. Tatawag natin na malfunction. So, pagkatapos nung, itong napanood ko, awang ko yung napanood ninyo. Kung matapos na na hindi na pumutok yung baril nila, dahil nga nagbaga na, napanood ko, parang sumabog pa yata yung baril tapos na doon, hindi na pinakita kung ano ang nangyari doon sa baril. Okay. Yung mga napapanood kong awang ko lang yung hindi ko alam yung mga napanood ninyo, kung pagkatapos ba ng kanilang torture test ay nagsalpak pa ba sila sa chamber load at ano na ang nangyari. So ang napanood ko lang ay yung actual na torture test. Okay. So yun lang ang napanood ko. At may napanood rin ako. So, hindi ko alam kung sa Facebook napanood at yung baril inilagay niya sa table. Nasa table yung baril ay pumuputok. At ang putok ay hindi man full auto. Hindi man yung rapid. Ang putok niya ay may count. Pak. 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 Pumuputok na ganon. Ang ibig sabihin, pag pumutok, hindi yung tak 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 tak. Hindi ganon. Hindi naka full auto. Ibig sabihin, pag pumutok siya, hihintayin niya na maghangfire uli at puputok uli. Kasi may pagitan yung napanood ko So, yung rifle ito, yung ano niya ay nasa table. Nasa table yung baril. So, doon na idea ko na rin na mainit na yung baril. Hindi ko alam kung ilang rounds nang ipinutok niya. So, yun ang mga napanood ko. So, kung may napanood kayo, i-share ninyo. Ngayon, tinatanong niya sa akin kung na-experience na ba na uminit ang baril na naghangfire. So, diyan ko ipapakita sa inyo ang aming range. Okay? So, hindi ako makapagpakita ng video na may mga customer. Papakita ko sa inyo. Lalabas. Ayan. Lalabas ako sa inyo. Ayan, nagpe-prepare na sila doon ng baril. Kung makikita ninyo itong aming reception, ito yung aming reception na napakaraming upuan at napakaraming yan, may mga table dyan. Meron pa doon, napakalaki nito. Meron pa sa taas yan. Ito po ay napupuno ng customer. Hindi ko lang mabidyo ng mga shooter na mga walk-in. Hindi ko lang maipakita sa inyo yung mga actual na mga tao dito dahil bawal yan dito sa amin na ipakita ang mga Arabo. Hindi pwedeng ipakita yan. Kaya hindi ko pwedeng ipakita sa inyo kung gaano kadami yan. Okay, ayan na at minsan ay yan, ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kadami yung mga bala na yan na ipinuputok sa amin. Okay, thank you. Yan si Melvin. Okay, papakita ko rin sa inyo. So ito yung aming range. Ito yung aming range 1 na kung saan dito yung mga baguhan. Yung mga baguhan na mga shooter. So ipinakita ko na ito sa inyo So, ipapakita ko lang uli sa inyo. So ayan. So kung mapapansin ninyo na ginawa ko ito na yung baril ay naka-ano na dyan for safety yan. Ito doon sa mga baguhan doon sa mga beginner. Kasi nga kung maghang-fire yung baril, laging nakatutok doon sa Pero meron din kami ditong 3 bay o 3 lane na walang ganon. Na dito naman pumuputok na yung mga member na sanay na. Dito na yan mula sa 8, 9 and 10. Dito na. Ito yung lane na ito, yung mga baguhan. Kasi nga ang mga shooter namin ay nakapila. Pag dumating na yung araw na naswelduhan, napakarami ng tao dito at nakapila na. So yung mga baril namin wala nang pahinga yan.
Wala nang pahinga yan. Ang customer ay may number na tinatawag. So, Milvin, pakita, patingin nga ng mga baril, ng mga bala dyan. Ay, yung bala na yon, ilan ang laman nun? 2,000. 2,000 yung bala na yon. At saka ito, nasa mga mahigit na 2,000 ang pinuputok dito sa umaga pa lang, ha. Mas marami sa hapon. So, ganyan ka torture. Kung ang tatanungin ninyo ay pagto-torture sa baril, torture talaga yung baril namin dito. Ayan yung mga baril namin. At wala nga dito sa amin na matibay na baril. Kung torture ang pag-uusapan, susunod-sunod yan, walang tigil yan. So, pag mainit na yung baril ay kaya nga nangyari yung hang fire. Kaya nangyari dito yung hang fire. Kung tinatanong may naranasan na ba namin, naranasan na namin. Kaya ang ginawa ko ganito. Lahat ng baril ay nakasabit na dito at hindi mo yan pwedeng ipaling kung sa side. Laging doon nakatutok yan sa mga baguhan. Okay? At ang isa pa ditong pinagtataka namin ay merong may tumatama kung saan-saan dyan. Kaya nga ito ay inano na namin para maiwasan yung hang fire na tinatawag ay laging nakaano doon. At bilang consultant dito ay in-advise ko sa mga instructor na pagka mainit na nga yung baril ay papalitan na yung baril na ginagamit kung mainit na. Dahil kung maraming customer dyan, talagang walang pahinga yung mga baril. Putok ng putok yan, putok ng putok, putok ng putok yan. Oo, ay pinakita ko naman sa inyo kung kagaano kadami yung kung kadami yung bala namin na yan. 2,000 yan. Opening pa lang yan. Hindi pa nagpe-prepare pa lang. So ayan lang ang masasabi ko na talagang ang kasi dito dahil ito ang shooting range namin ay kaisa-isahang public shooting range sa buong Kuwait. Kaisa-isahan ito. O lahat ng lahi po pwede ditong pumutok sa aming range. Ito ay range 1 pa lang. Bukod naman yung aming range 2 na pinakita ko na rin sa inyo doon sa mga previous videos ko na kung saan doon gumagawa ng mga practical. May mga scenario doon, mga course of fire. So ayan. At kung ang tatanungin niyo sa akin sa experience ay napakalaki na nga ng experience ko dito dahil 20 years na ako dito. At bilang consultant na dito ay ako ang ng maintain dito ng safety. Lahat ng safety na dapat gawin ay ako ang kamukha nitong mga nilagay na ganito. Safety ito sa customer na hindi sila makakaano. So, kung pupunta kayo dito sa aming range, ay makikita ninyo kung kagaano ka-safe ang aming range para sa mga customer na mga baguhan. Sa mga nag-aaral pa lang. Nung isang araw, nandito yung mga taga-Philippine Embassy. At sila ay tinuruan dito. Okay, so hanggang dito na lamang yung aking videos. At ako yung nagpapasalamat sa ating mga sponsor na tumulong sa ating mga estudyante. Okay, hindi ko na babanggitin dahil mahaba na tayo. At yun lang ang magiging kasagutan ko kay Utep tungkol sa tanong niya sa akin na yung pagtutorture ng mga baril. So, ang baril namin dito ay sobra pa sa torture. Sobra pa sa torture. At kung makikita ninyo dito, may mga baril na nag-crack ang slide, napakadami. Hindi ko nga lang pwedeng ipakita sa YouTube dahil kasiraan ng mga ano yun. Ang dami ditong may mga sumabog na baril, may mga sumabog ang basta napakarami na dito lahat. Dito ko naranasan yung lahat na nasira ng baril na imposible ay nangyari. At kung hindi kayo maniniwala na ang caliber 44 dito ay nagdo-double tap. Hindi kayo maniniwala. Sa katunayan,
may mga tama yan dyan, nagdudubulta, pagputok dyan, tumatama doon. So sinolve din natin yan, yung problema na yan. So hindi kayo maniniwala dahil yan ay matagal na pinag-aralan, maraming karanasan kami dito na imposibleng mangyari. Dahil nga sa mga kaganapan dito ay napakarami ng aming mga shooter. Pero ang aming range ay napaka-safe. Okay? Andi dito ang ating supervisor, si Tony. Siya ang yan, no? May supervisor kami, may consultant, may firearms instructor, may ano. Kompleto ang aming staff dito. Magandang hapon. Pagdating sa safety, ay wala, awang ko lahat na yata ng safety procedure na gawa na namin dito para maiwasan ang mga aksidente. Dahil kung walang magmamanage dito, kamukha ni Sir Tony, ay pwedeng mangyari yung mga aksidente na hindi na inaasahan. Bilang public range ito, kaysa isang range na pampubliko, dinudumog ito ng mga tao. Lalo pagka-araw ng mga sweldo. Punong-puno ito ng mga tao. Hindi ko nga alam pwedeng ipakita sa inyo yung mga pumipila dyan dahil mga Arabo yun, bawal yun ipakita. So, gusto kong ipakita dito kung gaano kadami ang tao, pero baka tayo mareklamo, makukulong tayo dito. Bawal na bawal ipakita dito yung mga magbibideo ka ng mga taong kahit nasa public ka, hindi mo sila pwedeng videohan. Okay? So, ayan papapakita ko lang muli sa inyo yung mga bala namin. Kung kagano ito kadami. Ayan yung mga bala namin. Yeah. Kaya kung sinasabi ninyo na torture test, ay sobra pa sa torture yung aming dito. Sobra pa sa torture. Pati nga mga instructor namin dito na-torture na rin sa dami. Ayan sa dami niya 2,000 yan pang opening pa lang. Lalo na sa gabi pag dumagsa ang mga customer. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagpapasalamat sa inyo. At nakatalikod na lang siya. Gusto ko lang sa inyong ipakilala ang aking mentor sa YouTube, si John Sahibert. Yan. Isang senior firearms instructor dito sa amin at siya ang in charge dito sa range na ito. Okay, John Sahibert, pakisuporta naman. Okay, may customer na pero hindi ko pwedeng i-video at ako ay lalabas na dito. Okay, hindi ko pwedeng i-video yung mga customer na dumarating dahil yan ay mga Kuwaiti, mga Arabo yan. Pag tayo dinimanda dyan, patay tayo. Okay, ito ang aming range. Okay, ulit ko. Range 1 ito. Ito yung pang-practical shooting namin na range 2 at nandun yung aming shotgun range nasa taas, archery, at yung aming rifle range. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli. God bless us all.